Ano ang pagpapala gagawin niya? 7 hanggang 8. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pagpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Ano po ang gagawin ng Diyos na pagpapala? Ang pag-ibig niya'y napakahalaga. Ang kalinga niya ay madarama. Pati sa pagkain, bibigyan niya ng sagana. At lahat ng biyaya ay kayang-kaya niyang ipagkaloob. Kaya lang hindi ibinibigay sa iba, baka naman nila malimutan ng Panginoon Diyos. Pagka nasa gitna na sila ng kalayawan, yung iba kasi pag yumayaman, ay nakakalimutan ng tungkulin, nakakalimutan ng paglilingkod. Pagka sumasagana at umuunlad ang hanap buhay, napapabayaan ang pagkaiglesia ni Kristo. Meron namang iba, habang pinagpapala, lalong dumidikit sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kayo ang iba sa inyo ay, ang karamihan sa inyo, ay mga magulang na. Meron na kayong mga anak. Dalawang klase ho ang pagpapalaki sa anak. Isang ibigay mo lahat ng gusto niya, hanggang sa mahulog siya sa kalayawan, at magkaroon siya ng sari-saring bisyo sa katawan, hanggang sa makalimutan niya ang paglilingkod sa Diyos. Ganun ba kayo? O dinidisiplina ninyo ang inyong anak hanggang sa pinapalo kuminsan, hindi lamang yung masamang palo, yung parusa na nakasulat sa Biblia na ang pamalo ay hindi inyo urong sa anak. Bakit ko nasabi yan? Tatanungin ko lang yung mga namamalo sa anak. Bakit yung pinapalo? Gusto ba nyo patayin? Kaya ba kayo namamalo ay para patayin ang inyong anak? O pinapalo ninyo para itwid? Yun ang inyong pagmamahal. Yun ang inyong pag-ibig. Sa makatwid, mayroong parusa na pag-ibig. Sabihin na natin, kaya ko nasabihan, sabihin na natin, na yung ibang nagdanas at naramay sa kalamidad, sapagkat pinaparusahan sila ng Panginoon Diyos. Ang ibig bang sabihin hindi na sila mahal ng Diyos? Ang ibig bang sabihin sila'y itinakwil na ng Panginoon Diyos? Ano po ang pangako ng Diyos? Kung sakali man, at sa isang pagkakataon, nalayo siya sa iyo. Sa isang pagkakataon, napabayaan ka. Sa isang pagkakataon, para bagang iniwanan ka na niya. Pero ano pangako niya? Kung ikaw ay nakahandang sumunod sa Kanya. Pakinggan ninyo, 54:7 hanggang 8. Sandaling panahong kita'y iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisang kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Sino may sabi? Tuloy mo. Yan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Ano po sabi ng Diyos? Sa mga anak niyang pinarusahan niya sandali, iniwan niya sandali. Ang sabi ng Diyos, sandaling panahon kita'y iniwan, pero dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo, muli kitang kukupkupin. Ano sabi niya? Sa tindi ng aking galit, nilisang kita sandali, ngunit ang kapalit naman, habang panahon kong ipadarama sa iyo, ang tapat kong pagmamahal. Si Job, pagkatapos ng idaan sa napakabigat na pagsubok, alam ba niyo ginawa ng Diyos? Ibinalik ng 10 beses, pati anak pinalitan, bahay pinalitan, kabuhayan, higit kaysa dati ang ipinalit ng Diyos, sapagkat napatunayan niya, hindi dahil sa kayamanan siya naglilingkod, hindi dahil sa sisagana, kaya lamang siya dumidyo sa Diyos, kundi sa anumang uri ng kalagayan. Mahal niya Diyos. Kayo, mga kapatid, nagtampo ba kayo sa Diyos? Nagdamdam ba kayo sa Kanya? Sinisiba ninyo siya? Sinisiba ninyo kung bakit kayo nag-iglesia? Nagdanas ba kayo ng parusa? Napalo ba kayo? Nahampas ba kayo ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos, babalikan kita para kupkupin. Babalik ako sa iyo, hindi na para iwan. Babalik ako sa iyo para habang panahon, ipadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kung tayo ba'y magmakaawa sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya,
Sa kabila ng ating mga pagkukulang, mabagot kaya siya? Mayamot kaya siya? Ipagtabuyan kaya niya ang mga lalapit sa kanya? Pakinggan ninyo, sabi ng Diyos. Sa 20 ng Isayas. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo ay magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro'y hindi magtatago sa inyo. Ayun. Tuloy sa 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong Panginoon, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Tuloy pa sa 21. Maririnig ninyo ang Kanyang tinig at siyang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Ano po sabi ng Diyos? Kung sakali mang ipahintulot niya na kayo magdanas ng kahirapan, magdanas ng sakit, o magdanas ng anumang uri ng kalamidad, ang sabi niya, hindi ako magtatago sa inyo. Ibig sabihin, pagtawag mo sa akin, nakagayak ako para ikaw ay aking tulungan, para ikaw ay aking sagutin. Ang totoo, ang sabi niya, ang Diyos ay naghihintay para tayo tulungan, para tayo kahabagan. Gusto niyang marinig ang inyong tinig na kayo ay humihingi ng saklolo, kayo humihingi ng awa, kayo ay nagmamakaawa sa Kanya. Nakahanda siya, matagal na! Hinihintay niya tayo. Kaya alam kong dito sa pagsambang ito, narito siya ngayon. Para kayo ay damayan, para kayo ay lapitan. Kung merong mga naritong inabot ng kasawian, inaanyayahan ko sila, lumapit kayo sa Diyos. Andito ang Kanyang kapangyarihan para isa-isa damputin ka, isa-isa kupkupin, isa-isa Kanyang pagpalain, Kanyang pagkalooban ng biyaya, at higit sa lahat, Kanyang palakasin at patibayin para makatagal, para makita siya pag-ating ng araw. Amang Diyos na makapangyarihan, halika ngayon sa kapulungang ito. Inaanyayahan kita, lapitan mong isa-isa iyong mga anak. Mga kapatid, buksan na ninyo ang inyong puso. Gustong pumasok ni Jesus. Gustong pumasok ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya, isiguro kayo na walang mawawala sa inyo pagdating ng araw na kukunin na kayo ni Jesus. Kukunin na niya ang lahat ng mga maliligtas. Gusto niya kasama kayong lahat. Kasama ang mga nangaunang nangagpahinga na. Kasama pati ng mga anak niyong maiiwan. Kasama kayong lahat sa pagtahan sa bayang banal. O Diyos ng langit, ang mga nananalangin sa iyo, ang mga humihingi ng saklolo sa iyo, yung mga nasa labas na hindi nakapasok, Ama, labasin mo rin ng iyong biyaya at ng iyong kapangyarihan. Halika, Ama, halika. Huwag mong lalaktawan ng kahit isa. Wala sanang maiiwan sa lahat ng narito. Bago sila umuwi, Ama, ipabaon mo ang masaganang basbas, ang masaganang biyaya, ang lakas, para sila makatagal sa kanilang paglalakbay sa mundo. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Sumasampalataya kami, Ama. Ganito ka sa aming kalagitnaan. Totoong napapanahon. Isinugo mo ang iyong katiwala. Kinilos mo siya upang yalawin ang iyong mga anak. Ang mga anak mong hirap na hirap. Puno ng bigati. Puno ng mga alagam-agam. Ngayon, O Diyos, nararamdaman namin. Pinalalakas mo kami. Pinatitibay mo kami. O Ama, naidaraing ng mga ama. Nailuluha ng mga ina. Bakit kaya nangyari ang ganito sa amin? Nang marinig namin upang kami talisayin, upang kami gawing subok. O Ama, payag na payag kami. Hindi kami nagdaramdam. Hindi ka namin sinisisi. Nagpapasalamat mga kami sa pagkatagagat mo, Ama. Dalisayin kami sa pananampalataya upang pagdating ng iyong anak, maratang kami na iglesia
Iglesia ni Kristo, matibay sa pananampalataya. O Ama, napakabait mo, napakabuti mo, sinusumpa mo ang mundo, ay yung sinumpa ang sanglibutan, pinarurusahan mo, nararamay ang ilan sa iyong mga anak, hindi dahil sa galit ka sa amin, ginigising mo kami, namin tinatanggap ang iyong mga pagpapala. Kaya ngayon, aming hiling sa iyo, kung kulang pa ba ang aming tinitin, magdararita pa kami, titiisin pa namin, huwag mo lamang kaming bibitawan, huwag ka lamang lalayo sa amin sa ganitong pagkakataon, pagka kami tumatawag, pagka humihimik ang mga ama, lumuluha ang mga ina, kasama ang mga anak, lalo na ang mga ulila. O Disto pa rin mo ang iyong pangako na sasagutin ang iyong mga anak. Tutugunin mo ang aming pagtawag. Nararamdaman namin, napakalapit mo sa amin. Ganito na sana habang panahon. Dating kami ng paghukom, ng pagbabalik ng iyong anak. Matitibay kami sa pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo. Alisin mo ang iyong mga anak sa mga likong landas, sa maling pamumuhay. Baguhin mo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Marami amang salamat. Maraming salamat. Salamat ng marami. Aming dalangin sa iyo. Tuwi-tuwi na. Ibigay sa amin si kapatid na Hiranyo na buhay at malakas, puno ng karunungan, ng kapangyarihan. Tama ang aming mga dalangin sa iyo, isinagot mo. Narito siya sa amin, nagbigay ng mga biyaya para palakasin ang iyong mga anak. Mahali ba, Ama, hanggang sa paghuhukom, siya na ang nakukuna. Patuloy na niya kami, may salubog sa iyo at sa iyong bugtunan na kasama ng iyong sugo. Sa huling araw na ito, ilalayo mo ang kapatid namin sa mabigat na karamdaman sa aming mga kaaway. Huwag mo siyang ibibigay. Ibigay mo ang karunungan, kapangyarihan, buhay at lakas, pati na sa kanyang buong angkan. Ang buong iglesia ipagpalain mo, lalo na ang mga ministro, mga manggagawa, at mga may tungkulin. Gawin mong lahat na tapat, mabuting katuwang para sa paganda sa buong iglesia. Sumasampalataya kami, Ama. Uwi kaming matatag, matitibay, at mananatili sa paglilingkod. Patawarin mo po kami sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.